Pag-usapan natin ulit ang bisita ng iglesia. Kasi ang bisita ng iglesia, wala yan sa ibang sekta. Dito lamang yan magaganap sa simbahang Katoliko. Ito pong salitang ito ay mula sa Espanyol, na ang translation sa English ay church visit. Okay? It is a devotional practice of visiting 7 churches during Holy Week. Is rooted in traditions that emphasize communal worship, reflection on Christ's passion and prayer. Okay, meron ba itong biblical basis? Meron. At mababasa po ito sa Hebrews chapter 10 verse 24 hanggang 25. Encourages believers not to give up meeting together, but to spur one another on toward love and good deeds, especially as the day of the Lord approaches. Ang tawag po nito, communal spiritual practice, na nagtipon-tipon upang magdasal, bisita, no? Para po mga kapatid magnilay-nilay patungkol sa pagsilang, kamatayan at muli pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Ito yung sakripisyo nating Panginoong Diyos doon sa cross upang tayo po ay iligtas. Another verse, mga kapatid, Psalm chapter 122 verse 1 expresses joy in going to the house of the Lord, underscoring the value placed on communal worship spaces. Kaya ang mga nagbibisita po, mga kapatid, hindi lang sila papasok sa prayer room at magdasal, kundi mag-attend din ng Holy Mass at may confession din, no? Ayan po ang komuna ginagawa. At sino ba ang example sa gawaing ito, sa ganap na ito? In Luke chapter 4 verse 16, shows Jesus himself attending synagogue as was his custom, demonstrating the importance of regular participation in religious gatherings. So, clearly po, makikita natin na ang Panginoong Diyos, nakasanayan na po niyang mag-attend, no, sa religious gathering sa sinagoga. Kaya, ito po'y biblical ang ginagawa sa simbahang Katoliko. Ayan po mga kapatid. At itong bisita iglesia na practice, no? Meron siyang several core teaching. Saan ba ito kinuha? Doon sa Paschal Mystery. Visita Iglesia is a devotion centered on meditating on the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. Catechism of the Catholic Church, paragraph 571 hanggang 658. The journey through multiple churches allows for a deeper reflection on each stage of Christ's suffering and sacrifice. Ito na yung sinabi ko a while ago. Okay, second, prayer and worship. The Catechism of the Catholic Church emphasizes the importance of prayer, both personal and communal. Ayan, no? Kaya nga, doon magdasal tayo so ating sarili at meron ding pangkalahatan na dasal, no? Ayan mga kapatid, at mabasa natin ito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2558 hanggang 2752. Ayan, no? Visiting churches provides a sacred space of prayer, reflection, and encountering God. Ayan yung mga ibang mga kasama natin. May mga pagbabago sa buhay kapag sila po ay sasama sa ganitong mga ganap sa simbahang Katoliko. Ayan. Sacramentals and devotions. Bisita Iglesia can be seen as a form of devotional practice that aids in spiritual growth. Ayan. Lalago yung ating pananampalataya dito mga kapatid. At saka, the Holy Eucharist. Another one. Many Visita Iglesia traditions include prayers before the Blessed Sacrament, highlighting the central role of the Eucharist in Catholic life. Yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1322 hanggang paragraph 1419. At ito yun mga kapatid. Sino ba at ano ba ang historical background nito? Alamin natin ang historical background. Paano ito nasimulan? Ayan, ito yung dapat nating malaman. Paano nasimulan ito? Okay? This practice of visiting churches, particularly during Holy Week, has roots in early Christian communities of the Roman Empire. Nako, mula pa pala ito sa ancient times. Early Christian communities, kapag
sabihin natin, speaking of early Christian communities, ito po'y tumutukoy sa Katoliko. Okay? And then, who commemorated Jesus' suffering and death when Christianity became the official religion. Ito na. Official religion, this practice evolved to include visiting 7 major basilicas in Rome, believed to be the burial sites of prominent martyrs like St. Peter and St. Paul. Dito pa lang sa mga santo na pinupuntahan sa bisita iglesia, mga kapatid, halatang Katoliko na. Kaya may nakatatak dito, may na-mention ko po dito yung official religion sa Christianity sa Roman Empire, no? Ayan po. So, klarong-klaro, Katoliko. Spanish is influence. Paano ito naganap dito sa Pilipinas? Ayan. The tradition was introduced to the Philippines by Spanish colonizers, particularly through Augustinian missionaries in the 1560s. Anak ko, magkasunod lang sila ni Martin Luther. Kasi si Martin Luther, 1521. At na-introduce dito sa Pilipinas ang bisita iglesia, 1560. So, parang umabot sa 40. Ang agwat, no? 39 years ang agwat. Ayan. St. Philip Neri. Ito pa lang si St. Philip Neri, isang pari. Augustinian. No, is also credited with inspiring the devotion, having established a confraternity in 1548 to aid pilgrims and instituted a visitation of 7 churches in Rome as a form of penance. Ayan po, mga kapatid. Initially, the practice in the Philippines was challenging due to the scarcity of churches and the vast distance between them. So, noong unang panahon, way back in 15th century, kunti at malayo pa yung mga simbahan. Ngunit sa ating panahon ngayon, magkalapit-lapit na lang. Kaya dito sa Tarlac, dito kami ngayon sa Tarlac, 7 churches ang binibisita iglesia nila kaninang umaga. Hindi kami nakasama kasi meron pa kaming ibang gawain. Evolution over the practice over time as more churches were built and transportation improved. Ito na, bisita iglesia became a widespread tradition. Kaya dito yan ganap sa simbahang Katoliko. Kaya mga kapatid, ito yung tinatawag, Visita al Santissimo Sacramento en el Monumento de la Iglesia Parroquial, meaning visit to the Blessed Sacrament in the monument of the parish church. Through the years, this was shortened to Visita Iglesia, while traditional involving 7 churches, some practice visiting 14, symbolizing the stations of the cross. So yun po mga kapatid, ay yung iba, 14 kasi nag-symbolize sa Station of the Cross. Okay, but originally 7 churches lamang. So ito po yung tungkol sa Visita Iglesia na ganap dito sa simbahang Katoliko. Remember, okay, only the Catholic Church has the practice of the Visita Iglesia. Iwan ko bang ibang sekta? Ano ang kanilang binibisitahan? Bisita. House to house lang. Hindi. Bisita sa kanyang kirida. Baka, maganda ang practice na ito. Baka sasabihin naman nila na, sa demonyo na yan. Naku, paano yan demonyo? Nagdasal nga yung mga tao, maliban na lang na tumutubo yung sungay sa demonyo. Kaya napakaganda po ang Bisita Iglesia, 7 churches mga kapatid. Dito tayo magnilay-nilay, mag-grow yung ating spiritual growth sa pananampalatayang Katoliko. Kaya, kung sino yang nakatapos na sa Bisita Iglesia, congratulations. Sa hindi pa nakatapos, Bisita Jua. Okay. We'll understand kasi it involves money. It involves money. At maganda dito kasi meron din i-grant ditong plenary indulgence. Ayan po mga kapatid. So, thank you so much and God bless. Mabuhay ang simbahang Katoliko. Kaya tatak Katoliko ako. God bless.